Hindi umiiyak si Emiliano. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil maaga niyang natutunan na walang sakit ang gumagaling kapag umiiyak ka lang. 15 taong gulang pa lang siya, pero ang mga mata niya ay parang mas matanda kaysa sa karamihan ng mga lalaki sa nayon. Mga matang sanay maghintay. Mga matang marunong magtiis. Mga matang natutong tumingin sa lupa kapag masyadong mabigat ang mundo. Sa isang sulok ng San Bartolo del Monte, sa bahay na gawa sa lumang kahoy at bitak-bitak na putik, doon siya nakatira kasama ang kanyang lola, si Donna Cata. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong. Kapag malamig ang gabi, nanginginig ang mga dingding. At kapag tahimik ang paligid, maririnig ang hirap na paghina ng matandang babae na siyang tanging pamilya ni Emiliano. Emmy, mahina niyang tawag isang umaga, halos hindi marinig. Abuela, agad na sagot ng bata, tumatakbo mula sa maliit na kusina bitbit ang baso ng mainit na tubig. Pasensya na ha, bulong ni Donna Cata, nakapikit, hawak ang dibdib. Ngumiti si Emiliano kahit walang nakakakita. Walang problema, abuela. Magiging okay ka rin. Pero pareho silang may alam na hindi nila sinasabi ng malakas. Walang doktor sa nayon. Walang pera para sa gamot. At kahit meron man, alam ni Emiliano na matagal nang pagod ang katawan ng kanyang lola. Kaya araw-araw, gumigising siya bago sumikat ang araw, kumukuha ng kahoy, nagbubuhat ng sako sa tindahan, nag-aalaga ng kambing na hindi naman kanila, kapalit ng kaunting barya o minsan isang pirasong tinapay. Hindi ka ba napapagod, minsang tanong ng isang lalaki sa tindahan. Umiling si Emiliano. Mas nakakapagod po kapag walang ginagawa. Sa nayon, kilala siya bilang tahimik na bata. Yung laging yumuyuko kapag tinatawag. Yung hindi sumasagot kapag tinutukso. Yung batang hindi umiiyak kahit tinatawanan. Monagilo sin misa, sigaw ng ilang bata kapag nakikita siyang nag-iisa sa lumang kapilya. Hindi siya lumilingon. Hindi rin siya nagagalit. Sa isip niya, kung may nakikinig man sa kanya, sapat na yon. Sa loob ng kanilang bahay, may isang maliit na estante sa dingding. Doon nakadikit ang isang lumang larawan ng Birhen, halos matanggal na sa tape. Tuwing linggo, nagsisindi sila ng kandila. Hindi palagi. Kapag may natitira lang. Emmy, minsang sabi ng kanyang lola habang hawak ang rosaryo, pangako mo sa akin, ha? Ano po? Kahit anong mangyari, huwag mong kakalimutang makipag-usap sa kanya. Tumango si Emiliano. Hindi po kita iiwan. At hindi rin po niya tayo iiwan. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Sa gabi, kapag tahimik na ang nayon at tanging kuliglig ang maririnig, nauupo si Emiliano sa tabi ng higaan ng kanyang lola at binabasa ang parehong mga salmo, paulit-ulit, hindi dahil kulang ang kwento, kundi dahil iyon ang tanging bagay na nagpapakalma sa paghinga ni Donna Cata. Isang gabi, biglang huminto ang kanyang lola sa paghinga ng ilang segundo. Napahinto rin si Emiliano. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Hinawakan lang niya ang kamay ng matanda at bumulong, andito lang po ako. At parang narinig siya. Kinabukasan, habang naglalakad siya pauwi mula sa burol, may napansin siyang kakaiba sa daan. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na hindi pa niya alam na babago sa lahat. Huminto siya. Tumingin siya. At doon, sa gitna ng damo at putik, may nakaabang na isang katahimikang mas malalim kaysa sa anumang naranasan niya noon. Hindi pa niya alam kung ano yon. Pero sa sandaling iyon, may isang tanong na pumasok sa isip niya, malinaw at mabigat. Paano kung may mga bagay na hindi dapat iwanan, kahit pinagtatawanan ka ng lahat? Hindi umiiyak si Emiliano. Pero sa gabing iyon, unang beses niyang naramdaman na may paparating na pagsubok na mas mabigat kaysa sa kahirapan. At hindi na siya makakabalik sa dating katahimikan. Sa San Bartolo del Monte, mabilis kumalat ang mga salita. Mas mabilis pa kaysa sa usok ng nilulutong mais tuwing umaga. At kapag may kakaiba kang ginagawa, kahit hindi ka magsalita, ang nayon mismo ang magsasalita para sa'yo. Ganito ang nangyari kay Emiliano. Tuwing umaga, habang ang ibang kabataan ay nag-uusat sa gilid ng kalsada, nagtatawanan, nagbabatuhan ng biro tungkol sa kung sino ang lalabas ng nayon balang araw, dumadaan si Emiliano na may bitbit na bungkos ng kahoy o maliit na sako ng mais. Tahimik. Diretso ang tingin. Parang may sarili siyang mundo na ayaw niyang ipakita kahit kanino.
Hoy, Emiliano, sigaw ng isang binatilyo isang araw, nakasandal sa pader ng tindahan. Saan ka na naman pupunta? Sa simbahan? Wala namang misa. Tumawa ang ilan. Hayaan mo na, sabat ng isa pa. Baka kinakausap na naman niya ang mga santo. Hindi huminto si Emiliano. Hindi rin siya sumagot. Sa isip niya, hindi lahat ng salita ay kailangang patulan. Ang mahalaga lang ay makarating siya sa uwian niya bago lumakas ang araw, bago manghina ang kanyang lola. Pero ramdam niya ang mga mata. Ramdam niya ang halakhak na parang maliliit na bato na ibinabato sa likod niya. Hindi masakit sa balat, pero mabigat sa dibdib. Ang kapila ng nayon ay matagal nang hindi ginagamit. Nasa dulo ito ng isang makitid na daan, may mga damong tumutubo sa pagitan ng mga bitak ng sahig. Ang pinto ay laging kalahating bukas, parang pagod na rin itong magsara ng buo. Dati raw, ayon sa matatanda, puno ito tuwing linggo. Ngayon, imbakan na lang ng lumang upuan at sirang walis. Doon madalas pumunta si Emiliano. Hindi para magtago. Hindi rin para magpakitang banal. Doon lang kasi siya nakakahinga ng maluwag. Doon, walang tumatawa. Walang nagtatanong. Walang nagsasabing kakaiba siya. Isang hapon, nadatnan siya ni Donna Cata na naglilinis ng alikabok sa kanyang mga kamay pag-uwi niya. Galing ka na naman sa kapila, sabi ng matanda, hindi bilang tanong kundi bilang obserbasyon. Opo, sagot ni Emiliano. Tahimik po doon. Ngumiti si Donna Cata. Isang ngiting may halong lungkot at lambing. Alam mo ba, wika niya habang inuupo ang sarili sa lumang silya, noong bata pa ako, puno ang simbahan. Pero hindi dahil sa ingay o sa mga handog. Dahil marunong makinig ang mga tao. Umupo si Emiliano sa sahig, malapit sa kanya. Makinig po saan? Sa loob, sagot ng matanda, tinapik ang dibdib ng apo. Hindi lahat ng pananampalataya kailangan ng entablado. Minsan, sapat na ang katahimikan. Kinabukasan, habang nasa kapilya si Emiliano, pumasok ang dalawang bata. Nakita siyang nakaupo sa isang bangko, nakapikit, hawak ang rosaryo na bigay ng kanyang lola. Uy, bulong ng isa, pero sapat na lakas para marinig. Tingnan mo, nagdarasal mag-isa. Sino kausap mo? Tumawa sila. Malakas. Walang galang. Binuksan ni Emiliano ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanila, hindi galit, hindi rin takot. Hindi ko kayo pinipigilan, mahinahon niyang sabi. Pwede rin kayong maupo. Natigilan ang dalawa. Hindi dahil nahiya sila, kundi dahil hindi nila inaasahan ang sagot. Ilang segundo silang nakatayo, tapos umalis, nagbubulungan. Ang weird niya, sabi ng isa. Sagot ng isa pa. Para siyang matanda sa katawan ng bata. Sa bahay, napansin ni Emiliano na mas mabilis mapagod si Donna Cata. Mas madalas siyang umubo. Mas matagal bago makatulog. Abuela, sabi niya isang gabi, nahihirapan po ba kayo? Umiling ang matanda. Hindi. Sanay na ako. Pero alam nilang pareho na hindi iyon totoo. Habang pinupunasan niya ang noo ng kanyang lola, may tanong na bumabagabag sa kanya. Bakit parang mas magaan ang paniniwala kapag walang naniniwala sa'yo? Bakit kapag tinatawanan ka, mas lalo mong gustong kumapit? Sa labas ng bahay, may isang babaeng napadaan, narinig ang mahinang pagdarasal mula sa loob. Huminto sandali, sumilip tapos umiling. Kawawa ang bata, bulong niya sa sarili. Sa dasal umaasa. Pero hindi niya alam na sa loob ng bahay na yon, may dalawang taong hindi nawawalan ng pag-asa. Kahit mabagal. Kahit mahina. Kahit walang pumapansin. Isang gabi, habang nagdarasal sila, biglang huminto si Donna Cata at hinawakan ang kamay ni Emiliano. Emmy, sabi niya, seryoso ang tono. Darating ang araw na pagtatawanan ka pa ng mas malakas. Tahimik si Emiliano. At sa araw na yon, dagdag niya, gugustuhin mong itago ang pinaniniwalaan mo. Hindi ko po gagawin, sagot ng bata agad. Ngumiti ang matanda. Sana. Pero tandaan mo, ang pananampalataya ay parang apoy. Kapag pinagtatawanan, mas nagliliyab. Kapag tinatago, namamatay. Kinabukasan, habang naglalakad si Emiliano pauwi, muling may sumigaw mula sa likuran. Hoy, monagilo sin misa. Huminto siya sandali. Huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Hindi siya sumagot.
Pero nagpatuloy siya sa paglalakad, mas tuwid ang likod, mas mabigat ang hakbang. Sa loob-loob niya, alam niyang may paparating pang mas mahirap na araw. Mas malalakas na halakhak. Mas masakit na salita. Pero alam din niya ito, kahit pagtawanan siya ng buong nayon, hindi siya titigil. Dahil may isang bagay siyang pinanghahawakan na hindi nila nakikita. At ang tanong ngayon, na unti-unting bumabalot sa San Bartolo del Monte, kahit hindi pa nila alam, ay ito. Ano ang mangyayari kapag ang isang simpleng bata ay patuloy na naniniwala, kahit ginagawang biro ang kanyang pananampalataya? Hindi niya planong pumasok sa gubat ng araw na iyon. Pauwi na sana si Emiliano, pagod, may bitbit na kaunting kahoy, iniisip kung anong lulutuin niya para kay Doña Cata gamit ang kakaunting mais na natira. Mabigat ang hangin, parang may paparating na ulan. Tahimik ang paligid, mas tahimik kaysa karaniwan. Kahit ang mga ibon ay tila nagdesisyong manahimik. At doon niya naramdaman iyon. Hindi boses. Hindi rin takot. Isang uri ng paghila. Parang may humihila sa loob ng dibdib niya, marahan pero paulit-ulit, papalayo sa daan, papasok sa pagitan ng mga puno. Huminto siya. Tumingin siya sa kaliwa, kung saan ang lupa ay mas madilim at mas basa. Ang gubat ay hindi lugar na pinupuntahan ng mga bata sa San Bartolo del Monte. Sabi ng matatanda, maraming ahas. Sabi ng iba, wala lang talagang dahilan para pumasok doon. Pero si Emiliano, sa kabila ng lahat ng babala, ay gumawa ng isang bagay na bihira niyang gawin. Sumunod siya sa nararamdaman niya. Habang papalalim siya sa gubat, mas lumalakas ang amoy ng basang lupa at lumang dahon. Ang kanyang tsinelas ay lumulubog sa putik. May ilang sanga ang sumabit sa kanyang damit pero hindi siya tumigil. Hindi rin siya nagmamadali. Para siyang tinatawag ng isang katahimikan na matagal na niyang kilala, kahit hindi niya alam kung bakit. Hanggang sa makita niya ito. Sa ilalim ng isang punong kalahating patay, may nakahandusay na isang bagay. Sa unang tingin, mukha lang itong lumang troso. Madilim ang kulay, may putik, may lumot. Parang itinapon. Parang sinadya talagang iwan doon hanggang tuluyang mabulok. Lumapit siya. Lumuhod. At doon niya napagtanto na hindi ito basta kahoy. May anyo. May mukha. May mga ukit na halos hindi na makita dahil sa dumi at bitak. Isang babae. Nakayuko ng bahagya ang ulo. May hawak sa dibdib. Isang birhen. Nanlamig ang mga daliri ni Emiliano. Hindi sa takot, kundi sa isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Para bang may biglang pumisil sa puso niya. Para bang may matagal nang hinihintay ang sandaling ito. Bakit ka nandito? Bulong niya, halos hindi marinig ang sariling boses. Tahimik ang gubat. Walang sagot. Pero may biglang alaala ang pumasok sa isip niya. Ang mga tingin ng mga tao sa nayon. Ang mga halakhak. Ang mga salitang wala kang silbi, kahit hindi sinasabi ng direkta. Inabot niya ang imahe. Mabigat. Mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Nang buhatin niya ito, may natanggal na tipak ng putik, at lumitaw ang mukha, basag-basag ang pintura, pero may kakaibang lambing ang anyo. Parang pagod. Parang matagal nang naghihintay. Hindi ka dapat nandito, sabi niya ulit, mas matatag ang boses ngayon. Hindi ka basura. Hindi niya alam kung bakit niya yon sinabi. Basta lumabas lang sa bibig niya, parang matagal nang nakahandang salita. Hinubad niya ang kanyang manipis na kamiseta at ibinalot iyon sa imahe, maingat, parang bata. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang mga braso, pero hindi siya nagreklamo. Sa bawat hakbang palabas ng gubat, parang mas mabigat ang dala niya, pero mas malinaw ang isip niya. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos habang papalapit siya sa nayon. Nang una siyang makita ng mga tao, hindi agad nila naintindihan ang kanyang bitbit. Anong dala mo? Tanong ng isang babae habang nagwawalis sa tapat ng panaderya. Hindi sumagot si Emiliano. Lumapit ang isang lalaki, sinilip ang nakabalot sa tela, tapos biglang tumawa. Ano yan? Laruan? Tinanggal ng bata ang tela sa isang sulok, sapat lang para makita ang mukha ng imahe. At doon nagsimula ang ingay. Birhen. Galing saan? Lumang kahoy lang yan. Tingnan mo, parang troso. May batang sumigaw mula sa gilid ng kalsada, Monagilo sin misa. May dala ka ng panggatong. Tumawa ang ilan. May umiling. May nagtaas ng kilay. Walang huminto para tumulong.
Walang nagtanong kung bakit niya ito bitbit. Mas hinigpitan ni Emiliano ang yakap niya sa imahe. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga braso, hindi lang dahil sa bigat, kundi dahil sa mga mata na nakatutok sa kanya. Parang hinuhubaran siya ng dangal sa gitna ng kalsada. Pero hindi siya tumigil. Sa bawat hakbang, may isang bagay sa loob niya ang lalong tumitibay. Parang sa wakas, may ginagawa siyang tama, kahit mali para sa lahat ng iba. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang gising si Donna Cata, nakaupo sa silya, may kumot sa balikat. Emmy, gulat niyang sabi. Ano yan? Maingat na inilapag ni Emiliano ang imahe sa maliit na bangkito. Kumuha siya ng basahan, binasa ito, at dahan-dahang sinimulang linisin ang mukha ng Birhen. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya umiyak. Tinitignan lang niya ang bawat guhit, bawat bitak, bawat bakas ng pagkakalimot. Nakita ko po siya sa gubat, sabi niya sa wakas, mahina. Mag-isa. Lumapit si Donna Cata, mabagal ang hakbang. Tinitigan niya ang imahe ng matagal. Napakahabang sandali ang lumipas bago siya nagsalita. Kung gayon, sabi niya, inilagay ang kamay sa balikat ng apo, tama ang ginawa mo. Nagkatinginan sila. Walang ina, dagdag ng matanda, ang dapat iwan. Hindi na kumain si Emiliano ng gabing iyon. Umupo lang siya sa harap ng imahe, kahit madilim na, kahit walang kandila. Parang may kausap siya, kahit wala siyang sinasabi. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob, may isang bagay na nagsisimulang magbago. Hindi pa alam ng nayon, pero mula sa sandaling iyon, ang lumang troso na kanilang pinagtatawanan ay hindi na lang basta kahoy. At ang batang kanilang minamaliit ay may dala ng bagay na magsisimulang gumambala sa kanilang katahimikan. Bakit nga ba ang isang bagay na itinapon at kinalimutan ay biglang nagiging mabigat sa konsensya ng marami? Ang sagot ay paparating pa lamang. Maaga nagising si Emiliano kinabukasan, bago pa man mag-ingay ang mga manok sa nayon. Halos hindi siya nakatulog. Buong gabi, naroon lang ang imahe ng Birhen sa maliit na bangkito, tahimik, tila nagbabantay. Sa tuwing ipipikit niya ang mata, bumabalik sa isip niya ang mga tawa sa kalsada, ang salitang troso, ang paraan ng pagtingin ng mga tao na parang may mali siyang ginawa. Pero mas malakas kaysa sa hiya ang isang pag-asa. Isang simpleng pag-asa, baka sa simbahan, may makakaintindi. Maingat niyang binalot ang imahe sa malinis na tela. Pinili niya ang pinakaayos na damit na mayroon siya, kahit may kupas at may tahi sa gilid. Lumapit siya kay Donna Cata, na nakahiga pa rin ngunit gising na, nakatingin sa kisam. Abuela, sabi niya mahina. Tungkol ba yan sa dadalhin mo? Tanong ng matanda, hindi na kailangang ipaliwanag pa. Opo. Sa simbahan po. Kay Padre Mateo. Tumahimik si Donna Cata sandali. Pagkatapos ay tumango. CJ. Subukan mo. Minsan kailangan lang kumatok. Bitbit ang imahe, naglakad si Emiliano patungo sa simbahan ng nayon. Mas maayos ito kaysa sa lumang kapilya, pero hindi rin marangya. May mga bitak sa pader, may kupas na pintura. Tahimik ang bakuran. Walang tao. Pagpasok niya, naamoy niya ang kandila at lumang kahoy. May sakristan sa gilid, nag-aayos ng mga gamit. Pwede po bang makausap si Padre Mateo? Tanong ni Emiliano, magalang. Sinilip siya ng lalaki, napatingin sa dala niya. Bahagyang tumaas ang kilay. Sandali, sagot nito. Hindi nagtagal, lumabas si Padre Mateo mula sa gilid ng altar. Matanda na, may puting buhok at pagod ang mga mata. Hindi masungit ang mukha niya, pero hindi rin mainit. Ano ang kailangan mo, Hijo? Tanong niya. Maingat na inilapag ni Emiliano ang dala niya sa mesa. Dahan-dahan niyang tinanggal ang tela. Ito po, sabi niya, nanginginig ang boses kahit pilit niyang pinapakalma. Nakita ko po sa gubat. Iniwan. Akala ko po baka pwedeng ilagay dito. Kasama ng iba. Tinitigan ng pari ang imahe. Lumapit siya, hinawakan ito, iniikot-ikot, parang sinusuri ang isang sirang damit. Tahimik si Emiliano, hawak ang sariling mga kamay. Lernan, sabi ni Padre Mateo sa wakas. Luma na ito. Hindi ito bendisado. At sira-sira na. Pero po, Birhen pa rin po siya, mabilis na sagot ni Emiliano. Kahit luma. Napatingin ang pari sa kanya. May bahid ng awa sa mata niya, pero may distansya. Naiintindihan ko ang intensyon mo, sabi niya. Pero hindi lahat ng imahe ay maaaring ilagay sa templo.
May kaayusan tayo. May tamang proseso. Pwede po bang ayusin? Tanong ni Emiliano, halos pabulong. Pwede po akong tumulong. Umiling si Padre Mateo. Mayroon na tayong imahe rito. Hindi natin kailangan ng isa pa, lalo na kung ganyan ang kalagayan. Parang may bumagsak sa dibdib ni Emiliano. Mas mabigat pa kaysa sa mga halakhak sa kalsada. Tahimik siyang tumango. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagtanong pa. Kinuha niya ang imahe, muling binalot, at naglakad palabas ng simbahan. Habang naglalakad pa uwi, unti-unting nagsalubong ang lahat ng boses sa ulo niya. Ang tawa ng mga bata. Ang bulong ng mga matatanda. At ngayon, ang mahinahong pagtanggi ng simbahan. Baka nga tama sila. Baka kahoy lang ito. Baka nagkakamali ako. Huminto siya sandali sa gitna ng daan. Pinikit ang mata. Huminga ng malalim. Pagdating niya sa bahay, napansin niya agad ang isang bagay. Tahimik si Donna Cata. Hindi ang katahimikang masama, kundi ang katahimikang mahimbing. Mas maayos ang paghinga. Mas banayad. At sa tabi ng imahe, may nakasinding kandila. Hindi niya alam kung sino ang nagsindi. Hindi niya tinanong. Lumuhod siya sa harap ng birhen. Walang sigurado sa puso niya. Walang malaking dasal. Isang tanong lang na matagal na niyang kinikimkim. Kung kahoy ka lang, bulong niya, bakit parang mas totoo ka kaysa sa lahat ng nagsalita sa akin ngayon? Tahimik ang silid. Tahimik ang gabi. At doon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Emiliano ang bigat ng pagdududa. Hindi galit. Hindi kawalan ng pananampalataya. Isang tahimik na sugat. Pero kasabay nito, may isa pang damdamin na unti-unting umuusbong. Kung ang pananampalataya ay palaging humihingi ng pahintulot. Paano kung may mga paniniwalang ipinanganak para tumayo kahit walang basbas? At sa tanong na yon, hindi pa tapos ang laban ni Emiliano. Sa katunayan, doon pa lang ito nagsisimula. Dumating ang gabi na parang alinmang gabi sa San Bartolo del Monte. Walang kakaibang tunog. Walang anunsyo mula sa langit. Walang nagbabadya ng mangyayari. Ang hangin ay malamig, dumadaan sa mga siwang ng dingding, nagdadala ng amoy ng basang lupa at kahoy na matagal nang hindi napapalitan. Sa loob ng bahay, mahina ang ilaw. Isang kandila lang ang nakasindi, inilagay ni Emiliano sa harap ng imahe. Hindi altar ang tawag niya roon. Isang sulok lang ng tahanan. Isang lugar kung saan pwedeng huminga ang katahimikan. Umupo siya sa sahig. Hindi siya nagmadali. Hindi rin siya nag-ayos ng mga salita sa isip. Sa likod niya, maririnig ang mahinang paghinga ni Donna Cata, mabagal at may pagitan, parang bawat hinga ay pinag-iisipan ng katawan kung itutuloy pa ba. Abuela, bulong ni Emiliano, lumingon sandali. Andito lang po ako. Walang sagot. Pero hindi siya nag-alala. Sanay na siya sa ganitong mga gabi. Sa ganitong mga oras na parang nakasabit ang buhay sa isang hibla, at ang tanging magagawa mo ay manatiling gising. Bumalik ang tingin niya sa imahe. Sa liwanag ng kandila, mas malinaw ang mga bitak sa kahoy, ang kupas na pintura, ang bahagyang tabingin ng ulo. Hindi perpekto. Hindi rin maganda ayon sa pamantayan ng mga tao. Pero may katahimikan sa mukha na hindi niya nakita kahit kanino sa nayon. Hinawakan niya ang rosaryo. Hindi niya ito hinigpitan. Hinayaan lang niyang dumula sa pagitan ng mga daliri niya, parang inaalaala ang bawat gabing ginawa nila ito ng kanyang lola. Hindi po ako marunong humingi ng malaki, bulong niya. Hindi rin po ako marunong magpaliwanag. Huminga siya ng malalim. Gusto ko lang po na makahinga siya ng walang sakit. Kahit konti lang. Walang kidlat. Walang kulog. Walang sagot na maririnig ng tainga. Pero habang ipinagpapatuloy niya ang dasal, may nangyari na hindi niya inaasahan. Sa una, inakala niyang napagod lang ang kanyang mga mata. Parang may kakaibang kulay sa paligid ng imahe. Hindi maliwanag. Hindi rin madilim. Isang uri ng liwanag na hindi galing sa kandila. Malambot. Mapayapa. Parang yakap. Binuksan ni Emiliano ang mga mata ng mas malaki. Nandoon ang liwanag. Hindi ito sumisigaw. Hindi rin umaagaw ng pansin. Nariyan lang, parang matagal ng bahagi ng silid, ngayon lang niya napansin. Hindi siya natakot. Sa halip, may kakaibang kapayapaan ang bumalot sa dibdib niya.
Parang may biglang umupo sa tabi niya kahit wala siyang nakikita. Lumuhod siya ng mas tuwid. Hindi dahil may nagsabi sa kanya, kundi dahil parang iyon ang tamang gawin. Salamat, bulong niya, hindi niya alam kung kanino o bakit. Walang boses na sumagot. Walang pangako. Walang paliwanag. Ang liwanag ay nanatili ng ilang sandali, sapat lang para maramdaman, hindi para ipagyabang. Pagkatapos, unti-unti itong naglaho, parang hamog na tinangay ng hangin. Nanatiling nakaluhod si Emiliano. Tahimik. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya tumawa. Parang ayaw niyang guluhin ang katahimikang iniwan ng sandaling iyon. Pinatay niya ang kandila. Hinawakan ang paa ng imahe. Hinalikan ito, tulad ng nakikita niyang ginagawa ng mga matatanda noon, kahit hindi niya alam kung bakit. Pagkatapos, humiga siya sa tabi ng kanyang lola. Hindi na siya nagdasal pa. Hindi na rin siya nag-isip. Hinayaan niyang dalawin siya ng antok. Hindi niya alam na sa gabing iyon, may isang bagay na nagpa siya nang hindi na babalik sa dati. Nagising siya sa isang tunog na hindi niya narinig ng matagal. Emay! Mabilis siyang umupo. Nanlaki ang mata. Ang boses ay malinaw. Hindi hinalin. Hindi putol-putol. Abuela, halos pasigaw niyang sagot, nanginginig ang tuhod. Nagising ako, sabi ni Donna Cata. Parang gutom ako. Hindi agad gumalaw si Emiliano. Para siyang natigilan sa pagitan ng panaginip at gising. Lumapit siya sa higaan, dahan-dahan, parang natatakot na baka mawala ang sandali kapag masyadong mabilis. Hindi po ba kayo nahihirapan huminga? Tanong niya. Huminga ng malalim si Donna Cata. Isang buo, tahimik, walang tunog ng sakit. Hindi, sagot niya, nagtataka rin. Parang gumaan. Doon bumigay si Emiliano. Umiyak siya. Tahimik muna, tapos tuloy-tuloy. Hindi niya tinakpan ang mukha. Hindi niya pinigil ang luha. Hinayaan niyang bumagsak ang lahat ng bigat na matagal niyang kinimkim. Salamat po, paulit-ulit niyang bulong, hindi niya alam kung kanino. Tinapik ng matanda ang likod niya. Ano ba, sabi niya, bahagyang tumatawa. Para kang bata. Bata po ako, sagot niya, nangingiti habang umiiyak. Lumabas siya ng bahay, halos tumatakbo, dala ang kaunting barya. Bumili siya ng tinapay at kape sa tindahan, kahit hindi pa bukas ng maayos. Bumalik siya na parang may hawak na kayamanan. Ang agahan na yon ay hindi engrande. Tinapay na matigas ang gilid. Kape na matapang. Pero iyon ang pinakabanal na pagkain na kanilang pinagsaluhan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang lahat. Si Donna Cata ay nakaupo na sa labas. Nakakapaglakad sa loob ng bahay. Nakakatawa paminsan. Ang mga kapitbahay ay napapatingin. Napapahinto. Napapatanong. Hindi ba siya halos hindi na humihinga noon? Bakit parang bumalik ang lakas? Si Emiliano ay hindi nagsalita. Hindi siya nagkwento. Hindi niya ipinagyabang ang gabi. Sa puso niya, alam niyang ang mga bagay na totoo ay hindi kailangang ipaliwanag agad. Pero ang nayon ay marunong mag-imbento ng kwento kahit walang nagsisimula. At habang tumatagal, mas nagiging mahirap itago ang isang bagay na tahimik na nagbago ng buhay. Kung ang isang himala ay nangyari sa dilim, gaano katagal bago ito mapansin ng liwanag? Sa una, parang wala lang. Isang kapitbahay na huminto sa tapat ng bahay nila Emiliano, kunwari inaayos ang sandalyas. Isang babae na nagkunwaring may tinatanong tungkol sa asin. Isang matandang lalaki na dahan-dahang dumaan, tumingin, tapos nagkunwaring walang nakita. Pero sa San Bartolo del Monte, may mga bagay na hindi kailanman nananatiling lihim. Gumaling daw si Donna Cata, bulong ng isa sa palengke. Hindi ba halos hindi na humihina noon? Sagot ng isa pa. Sabi nila, gabi-gabi raw may dasal sa bahay nila. Walang nagsabi kung sino ang unang kumatok. Isang hapon, habang pinupunasan ni Emiliano ang maliit na mesa kung saan nakalagay ang imahe, may marahang katok sa pinto. Hindi malakas. Hindi rin sigurado. Parang handang umatras kung walang sasagot. Lumapit siya at binuksan ang pinto. Isang babae ang nandoon, mga 50 na siguro, may panyo sa kamay at may kaba sa mata. Pasensya na, sabi nito agad. Hindi ko alam kung tama bang pumunta ako rito. Pwede po kayong pumasok, sagot ni Emiliano, automatiko, parang matagal na niyang alam ang gagawin.
Tumingin ang babae sa loob, nakita ang imahe, ang kandila, ang katahimikan. Lumunok siya. Pwede ba maupo lang sandali? Tanong niya. Hindi nagtanong si Emiliano kung bakit. Hindi rin siya nag-alok ng paliwanag. Umupo lang siya sa gilid, tahimik, habang ang babae ay napaluhod sa harap ng imahe. Hindi siya nagsalita. Umiyak lang siya, mahina, parang matagal nang pinipigilan. Pagkalipas ng isang oras, umalis ang babae na mas tuwid ang likod. Hindi siya nagpasalamat. Hindi rin nagpaalam ng mahaba. Pero kinabukasan, may isa pang kumatok. At isa pa. Isang matandang lalaki na matagal nang hindi nakakatulog dahil sa sakit sa likod. Isang binatang nanginginig ang kamay, amoy alak pa ang hininga. Isang ina na may dalang batang may lagnat, desperado ang tingin. Pwede po ba kaming sandali lang? Hindi po kami magtatagal. Kahit tingnan lang po namin. Hindi kailanman nagsabi si Emiliano ng hindi. Hindi rin siya nagsabi ng na parang may kapangyarihan siya. Para sa kanya, hindi iyon kanya. Ang bahay ay bahay lang. Ang imahe ay nandoon lang. Kung may gustong maupo, maupo sila. Si Donna Cata, bagamat mahina pa rin, ay nagsimulang bumangon tuwing may bisita. Upo siya sa gilid, hawak ang rosaryo, nakikinig. Hindi ko alam kung bakit ako gumaling, minsan niyang sinabi sa isang kapitbahay. Pero alam kong hindi ako nag-iisa. May isang gabi na dumating si Julene. Kilala siya sa nayon. Hindi sa mabuti. Kilala siya bilang lasenggo, laging nasa kantina, laging may galit sa mata. Nang kumatok siya sa pinto, napaatras ang ilang kapitbahay na nasa loob. Baka manggulo, bulong ng isa. Pero binuksan ni Emiliano ang pinto. Pumasok si Julene, halos hindi makatayo ng tuwid. Lumapit siya sa imahe at biglang lumuhod, bumagsak ang tuhod sa sahig. Kung andyan ka, sabi niya, basag ang boses, tanggalin mo tong uhaw na to, pagod na ako. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Kinabukasan, nakita si Julene sa tindahan. Bumili siya ng tinapay at gatas. Walang alak. Tahimik lang. May sakit ka ba? Tanong ng tindera. Umiling siya. Hindi. Gusto ko lang magising bukas. Mula noon, mas dumami ang kumatok. May ilan na gumaling ang sakit. May ilan na hindi, pero gumaan ang loob. May mga umiiyak, may mga natahimik, may mga umuwi na parang may dalang bagong paghinga. Hindi lahat ay naniniwala. Sa kantina, may mga bulungan. Pagkakataon lang yan. Autosuggestion. Bata lang yan, ginagamit ng mga tao. May ilan ding nagsimulang magtanong ng maseryoso. Baka dapat ilipat sa simbahan. Baka dapat may mag-organisa. Baka kailangan ng pahintulot. Narinig ni Emiliano ang mga yon. Pero hindi siya sumagot. Hindi siya nagbago ng ginagawa. Gabi-gabi, nagsisindi pa rin siya ng kandila. Gabi-gabi, nakikinig. Isang araw, may dumating na lalaki mula sa Karatigbayan. May dalang kamera. Nagpakilala bilang mamamahayag. May kwento raw dito, sabi niya. Isang batang may imahe. Hindi sumagot si Emiliano. Umupo lang siya sa gilid. Nang subukan ng lalaki na kunan ng larawan ang imahe, may nangyaring kakaiba. Malabo ang kuha. Sinubukan ulit. Ganoon pa rin. Napailing ang lalaki. Kakaiba. Pinatay niya ang kamera. Umupo siya. Hindi na nagtanong. Yumuko lang. Habang dumarami ang tao, hindi naging magulo ang bahay. Walang sigawan. Walang bentahan. Walang pangako. Parang may di nakasulat na kasunduan ng lahat, pumasok ng may respeto, umalis ng tahimik. Si Emiliano ay hindi naging pinuno. Hindi siya nangaral. Hindi siya nagturo ng tamang dasal. Kapag tinatanong siya, iisa lang ang sagot niya. Kausapin niyo lang siya. Totoo. Ganoon lang. At doon nagsimulang magbago ang nayon. Hindi sa biglaan. Hindi sa ingay. Sa maliliit na bagay. May dalawang magkapatid na hindi nag-uusap, nagkaayos. May isang ama na tumigil sa pananakit. May mga batang dating nanunuyan ng ayon ay nag-iwan ng bulaklak sa mesa. Pero kasabay ng pagbabago, may bagong tensyon. Kapag lumalaki ang isang bagay, may gustong humawak. Kapag may pag-asa, may gustong magdikta. At sa likod ng katahimikan ng bahay ni Emiliano, may mga mata na nagsisimulang magbilang, magplano, magtanong.
Hanggang kailan mananatiling malaya ang isang pananampalatayang walang may-ari? Hindi ito nagsimula sa plano. Walang nagpatawag ng pulong. Walang naglabas ng anunsyo. Walang nagsabing, simula ngayon, ganito na tayo. Nagsimula ito sa isang walis. Isang umaga, may 4 na babae ang dumating sa lumang kapilya. Hindi sila sabay-sabay pumasok. Isa-isa. May dala silang timba ng tubig, basahan, at walis na halatang matagal nang hindi nagagamit. Walang nagsabi kung sino ang nag-imbita. Walang nag-utos. Nakakahiya namang pabayaan pa to, sabi ng isa, tumitingin sa alikabok na makapal na sa sahig. Na, sagot ng isa pa. Kung may pumupunta na uli, dapat ayusin man lang. Tahimik silang naglinis. Walang dasal. Walang kanta. Tanging tunog ng walis sa sahig at paglanghap ng hangin na matagal nang nakakulong. Kinabukasan, may nagdala ng bagong kandila. Kinabukasan pa, may nagdala ng bulaklak mula sa bukid. May nag-ayos ng sirang bangko. May nagbitbit ng bagong krus na gawa sa kahoy na sila mismo ang nag-ukit. At sa bawat araw na lumilipas, ang kapilyang dati iniwasan ay unti-unting nagiging lugar na dinadayo. Hindi dahil inilipat ang imahe roon. Hindi rin dahil may nagsabing nandoon ang himala. Kakaiba yon. Ang puso ng lahat ay tila gumagalaw patungo sa iisang direksyon, kahit wala silang malinaw na dahilan. Si Emiliano ay bihirang pumunta roon. Kapag tinatanong siya, iiling lang siya. Nasa bahay po ang imahe, sabi niya. Doon po siya natagpuan. At parang nauunawaan ng lahat. Si Padre Mateo ay matagal na nakamasid. Sa una, mula sa malayo. Nakita niya ang pagdami ng tao sa bahay ni Emiliano. Narinig niya ang mga kwento. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng mga tao tuwing linggo. Mas tahimik. Mas magaan. Mas buo. Isang hapon, naglakad siya papunta sa lumang kapilya. Tumigil siya sa may pintuan. Tiningnan ang loob. Ang mga bangkong dati ipon ng alikabok ay malinis na. May kandilang nakasindi. May mga taong nakaupo, hindi para makinig, kundi para manahimik. Umupo siya sa likod. Walang misa. Walang sermon. Isang babae ang nagsalita, nanginginig ang boses. Pinatawad ko po ang kapatid ko, sabi niya. Hindi dahil sinabi ng pari. Kundi dahil nahiya ako sa sarili ko ng magdasal. Isang lalaki ang tumayo pagkatapos. Tumigil na po akong saktan ng asawa ko, sabi niya, hindi tumitingin kanino man. Hindi ko kayang magsinungaling sa harap ng katahimikan. Tahimik si Padre Mateo. Hindi siya tumayo. Hindi siya nagsalita. Nakinig lang siya, gaya ng matagal na niyang hindi ginagawa. Kinabukasan, dumalaw siya sa bahay ni Emiliano. Hindi siya dumating bilang pari. Dumating siya bilang tao. Pwede ba akong pumasok? Tanong niya. Tumango si Emiliano. Walang takot. Walang galak. Parang matagal na niyang alam na darating ang sandaling ito. Umupo sila. Tahimik. Naroon si Dona Cata, may rosaryo sa kamay, nakangiti ng bahagya. Hindi ko ito naintindihan noong una, sabi ni Padre Mateo sa wakas. Akala ko, kailangan ng kaayusan para manatiling buo ang pananampalataya. Tumango si Emiliano, hindi bilang pagsang-ayon, kundi bilang pakikinig. Pero may mga bagay pala, dagdag ng pari, na nabubuo hindi dahil pinlano, kundi dahil pinakinggan. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi rin siya nagbigay ng basbas. Hindi iyon ang kailangan. Tumayo siya at bago umalis, tumingin siya sa imahe, matagal. Salamat, bulong niya, hindi malinaw kung kanino. Mula noon, nagsimula siyang magmisa sa lumang kapilya. Hindi lingguhan sa simula. Paminsan-minsan lang. At tuwing sermon, mas kaunti ang salita. Mas marami ang katahimikan. Si Emiliano ay laging nandoon pero hindi sa unahan. Hindi rin sa likuran. Sa gilid lang. Nag-aayos ng kandila. Namumulot ng papel sa sahig. Nagdadala ng tubig. May mga kabataan na lumapit sa kanya isang hapon. Pwede mo ba kaming turuan magdasal? Tanong ng isa. Namula si Emiliano. Hindi po ako marunong magturo. Pero ikaw ang dahilan, sabi ng isa pa. Umiling siya. Hindi po. Kayo rin. Naupo sila. Walang formal na simula. Walang tamang salita. Sinabi lang ni Emiliano ang tanging alam niya. Sabihin niyo lang ang totoo.
At iyon ang ginawa nila. Ang nayon ay nagbago, hindi dahil may bagong patakaran, kundi dahil may bagong pagnanais. Ang mga tao ay nagsimulang magtanong hindi ng ano ang dapat, kundi ng ano ang totoo. May dumating na negosyante mula sa syudad, nag-alok ng pera kapalit ng imahe. Pwede nating gawing santuwaryo, sabi niya. Maraming dadayo. Tumingin si Emiliano sa kanya. Tahimik. Diretso. Bebenta niyo po ba ang nanay niyo? Tanong niya. Hindi na bumalik ang lalaki. Ang lumang troso na minsang itinapon ay ngayon ay sentro ng katahimikan ng isang bayan. Hindi dahil sa kinang. Hindi dahil sa himala. Kundi dahil may isang batang hindi iniwan ito noong wala nang may gusto. At habang ang kapilya ay muling napupuno, habang ang mga tao ay natutong makinig muli, may isang tanong na unti-unting bumabalot sa lahat, mas mabigat kaysa sa alinmang duda noon. Ano ang mangyayari kapag ang isang buong komunidad ay nagising at hindi na gustong bumalik sa dati? Lumipas ang mga buwan na parang dahan-dahang paghinga. Hindi biglaan ang pagbabago sa San Bartolo del Monte. Walang araw na nagising ang lahat at nagsabing, iba na tayo ngayon. Ang pagbabago ay pumasok sa pagitan ng mga araw, sa paraan ng pagbati ng mga kapitbahay, sa mas mahabang pagtigil bago magsalita, sa mga mata na mas madalas yumuko hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pagninilay. Ang imahe ng Birhen ay nanatili sa bahay ni Emiliano. May mga nagtaka kung bakit hindi ito inilagay sa kapilya, ngayon na malinis na ito, buhi na buhi, puno tuwing hapon at gabi. Pero walang nagpilit. Parang may tahimik na kasunduan ng lahat, naroon siya kung saan siya unang inalagaan. Sa bahay na yon, wala pa ring marangyang altar. Pareho pa rin ang bangkito. Pareho pa rin ang kandila. Pareho pa rin ang katahimikan. Ang nagbago lang ay ang mga taong pumapasok. Hindi na sila pumapasok na may takot o kaba. Pumapasok sila na parang umuwi. Si Donna Cata ay mas madalas nang umupo sa labas, sa lilim, nakikipagkwentuhan. Hindi na siya hinalin. Hindi na rin siya nagmamadali magsalita, parang alam niyang may oras na ngayon. Hindi ako gumaling para gumawa ng himala, minsan niyang sabi sa isang babae. Gumaling ako para patunayan na may saysay pa ang pag-asa. Si Emiliano ay hindi nagbago. Iyon ang pinakakapansin-pansin sa lahat. Hindi siya nagsuot ng mas maayos na damit. Hindi siya humingi ng atensyon. Hindi rin siya umiwas. Araw-araw, gumigising siya ng maaga. Nagtratrabaho. Umuwi. Nagsisindi ng kandila. Nakikinig. Kapag may nagtatanong sa kanya, ano ang sikreto mo? Ngumingiti lang siya. Wala po. At totoo iyon. Walang sikreto. Walang teknik. Walang espesyal na dasal. Ang nayon ay natutong tumigil. Tumigil sa pagtawa agad. Tumigil sa paghusga. Tumigil sa pag-aakalang alam na nila ang lahat. Ang dating kantina na laging maingay ay mas madalas ng tahimik. Hindi dahil walang tao, kundi dahil mas kaunti na ang galit. Mas kaunti ang pagtakbo palayo sa sarili. Ang mga bata na dating nanunuya ay ngayon ay nagdadala ng bulaklak sa kapilya. Hindi dahil inutusan. Dahil gusto nila. Isang gabi, may dumating na grupo ng mga peregrino mula sa Karatigbayan. Wala silang dala kundi kandila at katahimikan. Walang kamera. Walang tanong. Lumuhod sila. Nanahimik. Umalis. Hindi ba kayo mag-iwan ng donasyon? Tanong ng isang kapitbahay. Umiling ang isa sa mga bisita. Hindi kami dumating para kumuha o magbigay ng pera. Dumating kami para makinig. Si Padre Mateo ay nagbago rin. Hindi bilang pari kundi bilang tao. Mas madalas na siyang nakaupo kaysa nakatayo. Mas madalas na siyang nakikinig kaysa nagsasalita. At kapag nagsasalita siya, mas maikli na ang sermon. May mga himalang hindi nangyayari sa katawan, minsan niyang sinabi sa misa. Kundi sa paraan ng pagtingin natin sa isa't isa. Walang pumalakpak. Walang sumigaw ng amen. Tahimik lang ang lahat. At iyon ay sapat na. Isang taon ang lumipas. Sa petsang iyon na minsang pumasok si Emiliano sa gubat, may maliit na prosesyon sa nayon. Hindi en grande. Walang banda. Walang dekorasyon. Mga kandila lang. Mga bulaklak mula sa bukid. Mga paa na sabay-sabay ang hakbang. Si Emiliano ang may hawak ng imahe. Hindi siya nanginginig. Hindi rin siya nakatingin sa mga tao.
Diretso ang tingin niya, parang noong unang beses niya itong binuhat mula sa putik. Bakit ikaw pa rin ang nagdadala? May pabulong na tanong. Sumagot siya, halos hindi marinig. Dahil siya rin ang nagdala sa akin. Sa gabing iyon, matapos magsiwian ng lahat, bumalik si Emiliano sa kapilya. Tahimik. Walang tao. Umupo siya sa sahig, hawak ang rosaryo ng kanyang lola. Hindi siya humiling. Hindi siya nagpasalamat. Naroon lang siya. At sa katahimikang iyon, may isang tanong na unti-unting umaangat, hindi lang para sa kanya, kundi para sa kahit sinong nakarinig ng kwentong ito. Kung ikaw ang nandoon noon, ikaw ba ang tatawa? Ikaw ba ang iling at lalakad palayo? O ikaw ba ang yuyuko, makikinig at mananatili? Hindi lahat ay tinatawag para magdala ng imahe. Pero lahat ay tinatawag para pumili. Pipiliin mo bang maniwala kahit walang kasiguruhan? Pipiliin mo bang manatili kahit pinagtatawanan? Pipiliin mo bang mag-ingat sa mga bagay na itinapon ng iba? Dahil sa dulo ng lahat ng ito, hindi ang birhen ang tunay na himala. Hindi rin ang paggaling ng isang matanda. Hindi kahit ang pagbabago ng isang bayan. Ang himala ay ang sandaling pinili ng isang tao na huwag tumalikod. At ngayon, ang tanong ay hindi na tungkol kay Emiliano. Ito ay tungkol sa'yo. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.